Hi, Miss Verian. Good morning. Thank you very much sa pagpapa-unlock sa interview na ito. Uh, it's my pleasure. Wow. Sige, so we'll dive in na po agad sa ating mga questions na inihanda natin for this morning. So ito pong program natin is mainly centered on investor education. So as information officer of the Securities and Exchange Commission, we have deemed it necessary na galing mismo from SEC yung ating spokesperson and representative for this program. So, Sir Mark, walahin ko naman po munang tanongin. Can you briefly explain the SEC's mandate and how financial literacy fits into your core responsibilities as the agency mandated on investor education? All right, Miss Verian. SEC is the National Regulatory Agency in charge of the supervision of our corporate sector. So, ito yung mga companies natin, mga corporations, stock and non-stock, na may mga activities dito sa Pilipinas. And aside from that, the SEC is also the overseer of the capital market. So, securities regulator. So, ini-ensure ni SEC na yung ating capital market is yung trading and selling ng ating mga securities, mga financial instruments, no, ay nasusunod yung sa ating Securities Regulation Code. And part of that mandate is to ensure na yung ating mga Filipino investors or even yung ating mga foreign investors dito sa Pilipinas ay protected against investment scams. So one way of ensuring, no, kasi si SEC kasi proactive, hindi lang siya reactive, no, doon sa mga scammers na nagkalat dyan, no? Hindi lang, aside from that, si SEC rin kasi proactive. So, ini-ensure niya na ma-inform yung bawat Pilipino, the whole public, about the right way to avoid and to spot investment scams. And aside from that, um, ini-ensure din ni SEC na yung bawat Pilipino ay magkaroon ng tamang kaalaman about smart investing, sustainable investing. So that is why we have this campaign sa SEC na tinatawag nating investor education campaigns, advocacies, na part niyan is yung ating pag-raise ng awareness on financial literacy. So across all sectors yan. So hindi lang yan sa mga working professionals, even yan sa mga grassroots levels na rarating yan ng campaign ni SEC, yung sa ating investor education. Napakalawak pala nung mandato ng SEC. Kasi, well, for the public, when you say SEC kasi, ang unang pumapasok sa kaisipan ng publiko ay yung company registration. So, it's now clear na sa atin na SEC also is the overseer of the capital market. So, aside sa registration, nandun din tayo sa pagpoprotekta ng investors natin at ng investments mismo ng ating mga investors. So, ikulat ko lang ito, sir, dun sa ating program, no, na bakit ba importante ang investor education sa Pilipinas? Ano bang meron sa investor education? Actually, very vital yung investor education sa economy ng ating bansa, no? Hindi lang sa economy, as pati na rin sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Kasi dito na ituturo yung tamang pag, pagsisave, tamang pagbabudget, and of course, yung tamang paglalaan ng investment o yung mga kaperahan ng bawat Pilipino. Um, Dito nasisiguro na yung bawat Pilipino, tama nilang na-handle yung kanilang mga income, yung kanilang mga expenses, no? And aside from that, na ituturo din sa investor education kung saan pwedeng i-invest, no, sa mga kung saang legitimate investments pwede palaguin yung pera ng bawat Pilipino. Syempre, if tama yung paghawak ng pera ng bawat Pilipino, it reflects din yan, no. Nagiging ano din yan, effect din yan is nagkakaroon din yan ng magandang effect sa ating economy. So parang it's a domino effect din, no? So kapag tinuruan natin ng bawat Pilipino ng tamang pag-invest, no?
So, nagkakaroon ng magandang daloy yung ating ekonomiya no pagdating sa financial no sa paghahawak ng finances ng bawat Pilipino. And part of that ng investor education campaign ni SEC yun nga is um pagkakandak ng mga financial literacy seminars and of course yung pagtuturo sa mga bawat Pilipino ng um, pag-iwas sa mga illegal investment schemes na which is talagang very rampant nowadays no lalo na ngayon may online no so yun isa yun sa mga kahalagahan din ng investor education masiguro na yung pinaghirapang pera ng bawat Pilipino ay mapupunta sa tama ano hindi lang sa scams hindi lang din sa pagkalubog nila sa utang so overall no at syempre dahil maganda yung paghawak nila sa kanilang mga pinaghirapang pera, syempre, nakakasiguro tayo na magkakaroon ng bawat Pilipino ng stable future. Yeah. Itong is investor education and financial literacy, sir, parang medyo hindi to na pag-uusapan. Ano. Dati, like ngayon lang talaga siya nagiging maingay, ngayon lang siya nagkakaroon ng, ngayon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na matutunan yung tungkol dito sa financial literacy and investor education. Kasi sa totoo lang, wala naman to sa schools eh, hindi to na ituturo sa eskwelahan, which is maganda sana. Ano? So, kaya parang ngayon pa lang tayo nagsisimula na hindi naman siguro ngayong taon lang, but recent years lang, no? This recent past lang tayo nagkaroon ng mga investor education program. So, ano ba yung mga main or the major financial literacy and investor education programs na si SEC ang nag-lead? Oo. Yung mga financial ay mga initiatives na and programs na ginagawa ni SEC is unang-una diyan is we are uh, celebrating no annually yung Investor Protection Week. So I think it is our sixth year of celebrating IPW or Investor Protection Week. It was signed in 2022 it's a presidential proclamation no kung saan layunin nito na magkaroon ng mga activities week-long activities na mag-raise ng awareness about investor protection, financial literacy, responsible borrowing, and investment scam prevention. And aside from that, si SEC ay merong tinatawag na SEC campaign, ay SEC Communication Advocacy and Network Campaign or SEC-CAN. So ang ginagawa nito is nakikipag-tie up and nakikipag-partner si SEC sa different government agencies, private sectors, non-government organizations, and even sa ating mga schools and universities, the academe, no? Kasi hindi naman magagawa ni SEC itong na mag-isa. So it's a whole government approach na kailangan itap ni SEC ng iba't ibang mga institutions, yung kanyang stakeholders, na layunin nito na mag-conduct ng mga investor education activities, financial literacy seminars sa ating mga kababayan. So, dito na ibababa ni SEC up to the grassroots level yung campaign niya on financial literacy and investor educations. And aside from that, meron din kaming ngayon na ni-launch yung SEC Academy wherein it's a free online courses no pwedeng mag-enroll yung ating mga kababayan on basic accounting principles, investing, ayan, on how to invest, and even yung sa financial literacy, pati na rin yung sa investment scam prevention. So pwede yan, accessible yan, online, at pwede na sila mag-aral dyan, is a course, no? Free courses yung mga yan, so pwede silang mag-aral dyan para mas lalo nilang madagdagan yung kaalaman nila no sa pag-handle nila ng kanilang mga pera. Ang dami Ayun. pala, no, Sir Mark? Napakalawak at napakarami Mm-mm. ibang modes para matutunan natin kung paano nga ba mag-invest ng tama. Kasi ngayon talaga ang investment scam, it poses a really big challenge. Lalo-lalo na sa
publiko no na online na kasi ngayon sobrang daming investment opportunities kuno ano na lumalabas. Yes. Dahil nga ang Oo. bilis na rin ng daloy ng information. So, ano ba yung ginagawa ng SEC to strengthen public awareness and to help prevent fraud? So, aside from yung partnerships na ginagawa natin, ano ba yung sa pinaka, sabihin na natin, ano, kasi madaming nabibiktima sa grassroots level ng mga frauds and scams. So, ano yung pinaka-message or ano yung pinaka-campaign na ginagawa natin sa grassroots level to strengthen public awareness against fraud and scams? Oo, tama yan, Miss Brian, no? I mentioned kanina that we are partnering with different government agencies. So part niyan is yung pakikipag-partner natin sa mga local government units. No, kasi yan talaga yung babad sa grassroots, yung mga Yes. LGUs natin. So tayo tulungan tayo sa kanila para ma-ensure na um, maprotektahan yung mga Pilipino against investment scams. So aside from that, no, para ma-access din ng public, no, even sa grassroots, no, malaman nila kung ano ba yung sino ba yung mga um, legitimate na mga companies na nag-offer ng legitimate investments, ay si SEC nag-launch kami ng SEC Check App. So ito, pwede Wow, itong okay. ma-access ng bawat Pilipino kung saan makikita nila kung sino yung mga registered and legitimate companies na nag-offer ng investments. So para hindi sila maging victims nitong itong mga illegal schemes na to, no, na nag-aalok ng mga illegal investments. So aside from that, para maprotektahan yung mga uh, public natin up to the grassroots level, nakikipag-tie up din si SEC sa ating mga law enforcement agencies. So, nagkikipagtulungan tayo sa Philippine National Police, sa CIDG, sa NBI, no, para ma-ensure, para magpakalat din ng mga uh, information dissemination activities and campaigns para masiguro ma-inform yung publiko sa mga illegal na ginagawa ng mga scammers.